2011, matapang na kinumpirma ni Jacqueline Jose sa harap ng press na 18 weeks nang nagdadalang tao ang kanyang anak na si Andy Eigenman. Nang tanungin tungkol sa katauhan ng amang nakabuntis kay Andy, sinabi niyang ito raw ay ang first boyfriend ng kanyang anak. During that time, dalawa ang lalaki na papabalitang nakarelasyon ni Andy. Una, si Jake Ejercito na anak ni former President Joseph Estrada at ang young actor na si Albi Casino. October 14, inabsuelto ni Andy si Jake sa Twitter, which left Albi as the suspected father. Base sa mga reports, magkasintahan na sina Albi at Andy bago sila pumasok sa showbiz. Naghiwalay sila noong February 2011. Mayo ng taong ding yon, sinabi ni Albi na third party sa panig ni Andy ang di umano'y tumapos sa kanilang relasyon. Bagamat hindi nagkomento si Albi tungkol sa pagdadalang tao ni Andy, dinipensan siya ng kanyang ina at sinabi pa nito na handa raw silang ipa-DNA test ang anak ni Andy kapag isinilang na ito. November 2011, isinilang ng young actress via cesarean section ang kanyang anak na si Adrian Gabriel. Ilang buwan kasunod ng kanyang panganganak. Hindi pa raw ulit nagkikita sina Andy at Albi, bagay na sinuportahan ni Andy sa kanyang official statement na ipinadala sa Showbiz Central. It was my first time seeing him face to face since he left me when we found out I was pregnant. 2012, sa isang bar sa Makati, agaw pansin ang muling pagkikita ng dating magkasintahan. According to Albi's mom, Rina Lee Casino. Nasa Fiyama siya with his friends, mga batchmates niya from Lasal. Basta napadaan siya, nandun din si Andy, tsaka yung grupo ni Andy. Tumaan siya, tapos Andy splashed wine on his face and then slapped him. Tumiretso lang siya. Paglilinaw naman ni Andy. He gave me a bad look and cursed at me. I felt really bad. I thought I had moved on, but because of the incident, wounds of the past came back. I admit that out of impulse, I threw wine on his face. Tapos, pumunta siya ng banyo, naglinis siya. Sabi niya sa kaibigan niya, alis na, pare, uwi na ako. So, papunta silang parking lot, yun na. Merong anim lalaki, mayroong dalang bote. Inano sa ulo, ginano sa ulo niya, dito. Tapos, yun na, he was trying to defend himself and then his friend also. So yun na, doon na, tadyakan siya, until kung hindi pa tinigil ng bouncer, kung wala pang nagtigil doon sa mga lalaking yun, alam mo, hindi nila tihituan si Albi Sa isang written statement naman mula sa bouncer ng naturang bar, and we quote, "Tumakbo ako palapit sa dalawang lalaki. Tsaka naawat ko sila. Tapos bigla na lang nagwala yung isang lalaki. Tapos yung isa, hinatid ko ng malayo sa bar na pinangyarihan." Dagdag din ng security guard ng nasabing establishment. Nag-uwian daw kaagad ang mga involved sa rumble, sakay ng kani-kanilang sasakyan. Ganun pa man, parehong iginiit ni Rina at Jacqueline Jose na sinaklolohan ni Andy si Albi nung binubugbog ito. Sabi ni Jacqueline na nagkwento sa Showbiz Central pero hindi nagpakuha sa aming kamera. Itinulak daw ni Albi si Andy nang nagtangka itong tumulong. Tumakbo to si Andy. "Oh, what happened to you? What's wrong?" Yan. Siyempre, alam nga naman anong sagutin ng anak. "I'm okay, I'm fine." Siyempre, galit yung anak ko. In the first place, nag-umpisa yon sa kanya sa loob I mean, di ba? From slapping him, then going to him for parang ganon. Anong sa tingin mo naman ang magiging ng anak ko sa kanya? Siyempre, nasakta. Totoo, he cursed her. Parang get out, ganon. Base naman sa pahayag ni Andy. I saw him shouting and cursing outside, so I didn't go out because I was afraid. And the next thing I heard was, he got beaten up. I didn't see the incident happen because I was inside the entire time. Nagtamo ng injury si Albi sanhi ng pananakit sa kanya ng 6 na kalalakihan. Yung friend ni Albi ang nagdala na sa kanya sa hospital. At nakatanggap siya ng karampatang lunas sa Makati Medical Center. Mas namagana yung mukha niya ngayon. Mas namumula yung mga bruises niya. Kaya sabi sa amin sa Makati Med, kailangan ibalik daw. Of course, he's so hurt. He's so hurt physically at saka emotionally. And syempre, parang, hindi niya maintindihan. Nananahimik na yung bata. Unfair. It's so unfair. Kahapon, dumulog ang mga magulang ni Albi sa Makati Precinct 9 para ipablotter ang mga nambugbog kay Albi. We're coordinating with our lawyers, talking to them and telling us step by step what to do.
Because, you know, a family of lawyers din naman yung dad ko. Basta, we're gathering all informations and evidences and mga witnesses. Diba, well, I still believe in the legal system, so we'll go through the legal process. Yun na lang. Kaya nagsatsaga tayo dito para magawa yung tama. Sabi ko, diba, we'll go through this. No matter how long it takes. Kahit anong mangyari, paglalaban mo yung anak mo. Ngayong nakablatter na ang di umano'y involved sa insidente, sinubukan namin na kilalanin ng mga ito mula kay Rina. We were already told by our lawyers na wag muna kami ng names. Samantala sa mga lumabas na report sa tabloid at TV interview ni Rina sa kabilang istasyon tungkol sa insidente, nadadawit ang mga kaibigan ni Andy, kabilang di umano si Frank Magalona sa nanakit kay Albi. Well, me and Andy are friends, but we're not close friends. Yeah, I saw Andy there, but we were at different events. We were at the same venue, but we were at different sides. Nalulungkot ako dahil yun nga, natapakan yung pagkatao ko, yung integrity ko as a person, yung mga prinsipyo ko sa buhay. Lahat nun, they're all misconstrued just because I'm allegedly involved in this kind of incident, which I never even witnessed that night. And yun na nga, parang it's just not right. It's just not right. Never ko nakita si Ali that night. Kasi hindi ko siya nakita. Sobrang ako nagugulat na parang, alam mo, paano yung mga tao binibintang sa akin, yung mga ito, yung mga samang elemento na At dinipensahan naman si Frank ng pamilya Magalona sa Twitter patungkol naman sa tanong ng marami. May kinalaman ba si Andy sa panggugulpi ng kanyang ex-boyfriend? Jacqueline denied the rumors at tumanggi rin siya na magkaroon pa ng kahit anumang kaugnayan sa pamilya Casino. Ang sagot naman ni Rina, Lie. It's lie. Sa kanila nangyari yun. Anong may feel ng nanay nila? I mean, parang such an evil thing to do. I just hope that it doesn't happen to you. patuloy na nakatutok ang Showbiz Central para sa iba pang development sa isyung ito. Kanina lang, Raymart Santiago, Claudine at Montulfo nagsapakan sa airport. Ito, ginanon ako, tapos sumipa na ganon. At tinulak ko siya eh. Sabi ko, huwag mong kunin ito. Tapos sinuntok niya ako, hindi siya tumama. Ito ang pinaka-grabe. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Ayan o, sinipa, maga-maga yung dito ko. 5 years ago, unang ipinakalala sa mga manonood ang isang aktres na nooy nangangarap ng big break. Congratulate po ako dahil ako daw po yung napiling Marimar. Wow! Ngayon, si Maren Rivera ang primetime queen, blockbuster drama and comedy actress, at in-demand endorser na isa sa highest celebrity taxpayers. Kapag may magandang binigay sa'yo at pinahalagaan ka nila, ibabalik ko yun sa kanila. Ano, pareho tayo. Ang SC Baby, susunod na! Mag-New Canal ka!